Okay. Teka muna, sandali lang. Mayroon lang reparty dito, no? May sasagot lang. Bago ako pumunta sa'yo, kapatid, magsasalita lang daw si Reverend Abante. Okay, go ahead. Alam mo, Briefly. Sa isang environment na ang uri ng kampanya ay masyadong personalities ang pinag-uusapan. At ang lahat ay nag-i-endorse ang mga manunugal, nag-i-endorse ang mga naniniwala sa pornography. Abay, sino tumatayo para sa moralidad? Okay. The church should not run away Yes. from Now, we politics. have to Okay, teach may something sagot here. naman dito. Go ahead. Hindi po dapat mag-endorse ang relihiyon, Reverend Abante. Kami po'y miyembro. Pagsikil sa karapatan ng mga miyembro bilang mamamayan ng Pilipino. Kami miyembro. Paano kung ang napupusuan ninyo hindi namin ibinoto? Pag hindi namin ibinoto, ititiwalag. Pagsikil sa karapatan ng mamamayan ng Pilipino yan. Hindi naman ibig sabihin na. Okay, sagot lang. Okay. Attorney, ititiwalag ba? Yun ang gusto kong liwanagin. Ang Sige, ibig sabihin ng endorsement, okay. ay hindi yung pag hindi ka susunod, ay ititiwalag ka. We will endorse as part of our teaching and guidance. But in the ultimate analysis, it will be the individual who will actually decide. Yes. Individual conscience. Yes, Brother Romel. Yung sinabi po natin kanina ng simbahan bilang isang institusyon ang nag-unify ng mga mamamayan. At alam natin ang mga kandidato ay sumisimba. Ngayon, kung nagnanais tayo ng isang magandang bayan na nangangarap ng kapayapaan, tungkulin ng simbahan na mag-provide ng avenue at kung mag-i-endorso siya ng particular na kandidato, Mawawala mag-divide ito. Bakit hindi itutok ng simbahan, ng mga religious organization, ang pagmumulat sa sambayan ng Pilipino at itutok doon sa agenda ng mamamayan, hindi sa kandidato? Okay, Rino. Go ahead. Naniniwala po ako na dapat ang simbahan ay mag-endorso ng kandidato. Dahil ang simbahan ay isang sektor ng lipunan na kung saan may taga-pinuno at may taga-sunod. Kinakailangan karapatan ng taga-sunod na malaman ko ano ang damdamin at saloobin ng kanyang pinuno. At dito makikita natin ang dapat iboto ng tao ay yung pinaniniwalaan at naniniwala si Bako sino yung makakatulong sa mas nakakarami. Pero Mukhang umiinit mga kaibigan, pero we have some reminders. Huwag po kayong aalis. We will be back. Okay. Narito po ang resulta ng ating telesurvey. Sang-ayon, no? Ito mga sang-ayon, 2,493. Yung tumawag po na hindi sila sang-ayon makialam ang simbahan ay 6,057. Wow, talaga. Okay, Obet. Mukhang may initial reaction si Obet. Obet, may tatanong na ako sa iyo. No? Sige. What if, Pareho ka. ikaw obviously napili ng Couples for Christ, so you should be happy, isn't it? Kasi at least I'm nag-endorse happy at sa'yo. saka But what wala- if Yeah. hindi ka nila pinili? Well, alam po ninyo, ibig ko lang liwanagin. Okay. Wala po akong i-contribute pa si Sampera sa pagkapili sa amin. No? In fairness to the choice. Ngayon, kung hindi napili, dapat lang pong igalang eh. Pero ang punto paring Oka ay, alam po natin na yung gobyerno, yung politika, yan ay pamimili ng umuugit sa atin. So the business of politics is very serious. At hindi natin dapat ipaubaya sa mga politiko lang ang politika. Dapat pakialaman po ng iba't ibang sektor para noon, masuri ng mabuti ang dapat umugit sa ating pamahalaan. Pero may pananagutan ba kayo? Dali lang. May pananagutan ba kayo sa Couples for Christ sapagkat kayo inendorso? Meron ba kayong iniintay naman? Meron bang covenant na Oo, may pinipirmahan? covenant. Ano ba yan? Meron Ha? ba ganyan? Wala pang written covenant, pero meron kaming, we will be their watchdog. Maski endorse namin sila, pero hindi sila gagawa ng mga inaasahan namin, gagawa silang hindi mabuti, we will be the first to fight them. No? So How? hindi How? ko mo... How will you fight them? Pag nasa posisyon na sila, ganun ba? Yes, pag... Mag-rally, people power. Paano kung Ano ba mabait yun? sila sa inyo? Ano ba yan? Lalabanan nyo pa ba sila kung mabait sila sa inyo? Kung gagawa sila ng pabor sa Couple for Christ? Di ba ganon?
Kaya nga na, hindi nawawala yung politics sa utang na loob sa Ang atin dahil sa magiging ganyan eh. pabor doon, Brother Eli, is kung they will fight for what we are fighting for, like pro-family, pro-life, good governance. So, yun Abay, lang naman namang inaasahan namin sa kanila. Si Paring Rod naman pro-life, pro-family. Di ba? Paring Oh, Rod? yes. Magaling ako magpamilya, walang duda ron. Antipresya, baka hindi alam ng pamilya ko na magaling ako magpamilya. Ngayon, ang problema rito kaya ako nagkukumahog na makarating sa Senado. Hindi dahil sa kokonti magandang lalaki ron, hindi. Wala doon. Gusto ko na makatulong ako na mabago yung ilang mga medyo nakikita kong hindi nabibigyan ng atensyon ng mga mahihirap, matatanda. Ako'y Katoliko. Sa makatuwid, kaya ako hindi sumasang-ayon dahil mismo sa simbahan at sa ating ikangay relihiyon, marami kayong iniindorsong wala sa lugar Meron diyang gagawin sa ebanghelista, pipinturahan ng kote, sisimentohan, lalagyan ng peking mata, i-endorso ninyo sa amin. Kami Santa Casino, Santa Loto, Santa Kikil, Santa Diligencia. Okay. Ang dami ninyo pinakikilala Isa lamang ang Diyos. Isa lamang ang Diyos, isa lamang ang Diyos. Yan ang i-endorso ninyo. Hindi tayo magkakatalo rito. Okay, Rex. Ray, go ahead. Go ahead. Kung ako po isang magiging ipokritong kandidato, papakita ko na moral ko maganda, maayos. Pero pag ako nasa pwesto na at magiging dayok-dok at gahaman sa posisyon, ano ho ba ang iaano nyo sa akin? Paano na ang mga maniniwala sa inyo, sa religion nyo, pagkatapos nyo akong endorso? Okay, Mike. It seems to me that you're part of that group that has endorsed. Okay. Yes. Ikaw, anong sagot mo doon kay Rex? Kung si Jesus mismo, nung oras niya, ay nakialam sa politiko, sa pamagitan ng pagtuturo ng tama at mali, ganyan din ngayon, ang good governance is an education na kailangan may tama at mali. At dapat mag-endorso ang simbahan para matuto ang mga tao. Kasi in the end, choice naman ng sariling tao ang pagboboto. Hindi nag-endorso si Kristo, iho. Hindi nag-endorso si Kristo. Nagbigay siya ng guidelines kung sino ang dapat piliin. Pero never na may tinuro siyang tao na inendorso. Yun ang dapat gawin ng simbahan. Magbigay kayo ng guidelines. Huwag kayong mag-endorso. Mike, Okay, Mike. go ahead, Mike. Hindi talaga dapat mag-endorso kasi ganito, ang tinuturo sa relihiyon, kabutihan. Ang politikang tinutukoy natin, marumi. Pwede nyo bang samahin, sabihin nyo sa akin na yung maruming politiko hahaluan ng relihiyon? Di ba hindi pwede? Ngayon ganito, kung yung mga politiko gusto nyo talaga mabuti, turuan nyo mismo sa loob ng relihiyon nyo. Ngayon, kung ang relihiyon nyo, sa palagay nyo, marumi, pag nag-endorso kayo ng marumi, tama lang i-endorse nyo dahil marumi yung relihiyon nyo. No, pero, Ganun yun. pero tama na, no? Alam mo, Pero maliwanag naman yan sa Katoliko Bago mag-endorso ang mga lay leaders ng simbahan at religious organization, ini-screen yan sa credibility, moral integrity, at competence. Kaya sigurado, pag nag-endorso ang religious organizations, mausay yun. At syempre, babantayan pa rin ang Bakit patuloy na naging consultation. 13-0? Kung ini-screen, bakit naging 13-0? Black voting nangyari. Okay, Tingnan pa. lang yung senador Hindi Okay. talaga Mamaya ini-screen sagutin na. Tingnan lang yung senador, syempre. Okay, pa. Go ahead, 13-0. ma'am. At saka po kung ini-screen po yung mga ini-endorso, bakit po may mga kandidato na pumalpak kagaya po ni Erap? Okay, good. alam mo, mabuti na mabuti kung ang lahat ng mga criteria ay sinusunod, ano? Subalit, sa environment na nangunguna ang salapi, ang personalities, ano? Lalong natatabunan ang issues, Natatabunan Doon na nga tayo, ang morality, Pastor, natatabunan pumapasok, ang eh. uprightness. Okay. Yung usapin ng dapat talaga i-endorso dahil para malaman natin kung ano upright. Yung pagpapaliwanag natin sa mamamayan, nung kanila yung agenda na dapat ipinapasok ng mga namamahala ng bayan, yun dapat ang sentro. Yung pag-endorso natin ng particular na tao, pinapatulan natin yung kababawan ng mamamayan na masentro sa tao, hindi sa issue ng mamamayan. At tungkulin natin yun, na palawakin yun at ipaliwanag. Alam mo siguro, excuse me siguro tanungin natin, kasi kayo hong nakasalang dito, kayo nag-umpisa yung 13-0 movement. Alam mo, may napansin ako, Mel. Nag-endorse sila ng 13-0 sa senatorial. Pero mag-aantay pa tayo, Attorney Respicio, na may endorse kayong councilor, mayor, sa local congressman. government. Kasi politika din yan. local It's government, part of meron the din. service. Are you going to endorse the other candidates for the other positions?
We are studying that. We might, but wala pang final stand on. We are studying yung endorsement sa Ano ang kasama sa endorsement mo? Do you go campaigning? Paano ba yan? Paano ba ang inyong endorsement? Simply saying we endorse the 13, ganun lang ho ba yan? No. Or do you put up efforts to really convince the people? Mga kampanya. Kaya Go ahead, nga po 13-0 kami sa Couples for Christ ay dahil issue ang pinag-uusapan, hindi personalidad. Hindi partisan politics, kundi moral authority, moral guardians. Hindi nga, ano kasama doon? Okay, may answer dito. Hindi po ba na pagka nag-endorso kayo ang nangyayari, yung mga kamiyembro nyo, imbes na dapat sila mismo yung nag-iisip kung sino yung karapat dapat sa posisyon, ang nangyayari parang sinasaklawan nyo yung karapatan nila na mag-isip kung sino yung talagang dapat. Okay. Bakit ba pag sa ibang bagay nakikinig tayo sa simbahan? Sa kasal, sa binyag, o kung ano pa mga bagay sa kasal, nakikinig. Pagdating ng politika, bakit ayaw natin? Para sa akin, okay lang mag-endorso ang simbahan. Huwag lang yung mga pinuno na hindi marunong rumispeto sa oras ng iba, yung sabad ng sabad, hindi pa tapos magsalita yung kasama. Alam mo ba kung bakit ayaw namin makinig sa simbahan tungkol sa politika? 300 taon kaming naghihirap dahil ang simbahan ay kinontrol ng politika. 500 taon na! 500 taon na! Kaklaruhin lang po uli natin yung punto nung binibini kanina. Hindi inaalis ang karapatan sa mga miyembro ng simbahan na pumili pag inendorso ng pinuno. Ito lamang ay, kumbaga, pagigiya, pag-guide sa pamagitan ng pag-endorso. So ang simbahan, sinasabi mo, ang simbahan ay diktador. Dinidikta niya ang mentalidad ng bawat miyembro. Dahil ang simbahan ay aral pang spiritual, hindi pang politikal. Agree po ako dyan. Wait. Ang simbahan nandiyan upang gabayan ang mamamayan. Ang paggabay na yan ay nasa sa mamamayan kung sila ang pipili ng dapat iboto o hindi. Teka! Go! Paano mo masasabi na yung isang kandidato, di ba? Kaya nga nagpupunta ng simbahan kasi yun yung place para may peace of mind ka. Pero yung pagdating mo sa simbahan, marinig mo na sermon ng pare, yung politika. Kailangan bang haluan talaga yung simbahan ng politika? Kasi hindi na mag-endorse ang yung simbahan eh. Pag Okay, simbahan Mike. lang yan. Yun lang Okay. yun eh. Mike, reaction. As a follower ng Roman Catholic Church, yung kinukuha sa amin is, focus namin is God. Well, what does God ask of us? God asks us to guide His people, especially yung leaders. So yung leaders, is their duty to lead the people to greener pasture. The people are not obliged to go to green pastures. Ibig sabihin natin, God chosen yung 13 at yung iba hindi. Sandali, hindi pa tapos ang debat yan. Break muna. Magpapatuloy po pagkatapos namin ng ilang paalam. Will be back. Okay, well, we're back. Ito po mga kaibigan, ang resulta ng ating telepolling. Yung pong tumawag na nagsabing sang-ayon sila ay 2,675. At yung hindi sang-ayon na mag-endorso ang simbahan at ang mga religious organizations, babam, 6,631. Alam mo, Mel, may tatanong na ako kay Brother Eric at kay Father Anton. Di ba may passage sa Bible na render unto Caesar what is Caesar's and to God what is God's? Ano ang reaction mo dito? Hindi ba, Father Anton, Eli, lumalabag ba tayo dito sa injunction na sinabi ko kanina na sa Biblia kung tayo po'y makikialam sa politika, kung tayo po'y simbahan? Sinabihan nun, individual person. Aha. Render unto Caesar the things that are Caesar and unto God the things that are God's. Ang ginagawa ng simbahan, you render unto God the things that are God's. And I will tell you, yung simbahan, I will tell you to render unto Caesar the things that are Caesar's. Ang ginagawa ng simbahan, masyado ng pagdidikta, paninikil sa karapatan ng tao. Dahil, halimbawa ako, Pwede na ako. pwede kong sabihin, si Governor Pagdanganan, boboto ko eh. Natitiyak na kanya ngayong gabi, boboto ko siya. Pero, hindi ko siya i-endorso sa membro namin. Kasi, pag siya naging kurap, bandang huli, nilalagyan mo pa ng cargo di konsyensya yung membro mo.
Ha? At kung halimbawa, hindi ka sinunod ng miyembro mo, nilalagyan mo rin siya ng cargo di konsensya dahil siya, hindi masunuring ng Hindi makasunod alagad na sa'yo. simbahan. Hindi sumusunod sa leader. Kaya dalawang kasalanan ang ginagawa mo sa So miyembro you mo. put the church at risk. At dinidisregard mo totally yung sinabi ni Jesus Christ na dapat i-respect, render unto Caesar the things that are Caesar's and unto God the things that are Okay, God's. Father Anton, okay. Your Okay, side. my side, okay. Siyempre, una sa lahat, nare-respeto ko yung posisyon ni Brother Eli. Pero sa palagay ko, mali interpretasyon niya, no? Makinig tayo. Makinig tayo. Let's listen. Let's listen. Konteksto ng pagbabayad ng buwis yan, kung magbabayad sila undi. Ang sabi ng Panginoon ni Jesus, bigay mo sa Diyos ang sa Diyos at kay Cesar ang kay Cesar. Ang ibig sabihin yan, gawin mo yung tungkulin mo sa Diyos, gawin mo tungkulin mo sa bayan. No? Anong tungkulin sa bayan? Anong tungkulin natin sa bayan? Ano yung responsibilidad natin sa bayan? Magluklog tayo ng mabubuting maglilingkod sa atin. At kung kinakailangan mangampanya tayo ng mabubuting lingkod. Okay, may reaction dito. Rico, go ahead. Reaction lang sinabi ni Father Anton. Sabi niya, ibigay niyo sa Diyos ang para sa Diyos, bigay sa tao para sa tao. Hindi ba ang tungkulin ng simbahan ay magbigay, mag-aral ng mga tao na maglilingkod para sa Diyos? Hindi yung ibibigay mo yung kandidato para sa kanila. Anong gagawin ng kandidato kung pumalpak? Sabi nga ng Corpus for Christ, 20 years, mahabang discernment, pinag-aaralan nila. Paano kung halimbawa ay pumalpak yung kandidato? Sabi din nila, mag-aaral ulit siya sa street, lalaban ulit sila. Ano yun? Samantalang sa Biblia, ang propetang Elias na nanalangin, tama yung panalangin niya, pinakinggan ng Diyos. Kung hindi pinakinggan ng Diyos yung panalangin nila, ano mangyayaring sa kandidato? Okay, thank you. Yes, ma'am. Go ahead. Naniniwala po ko, at lahat palagay ko naniniwala din naman, na ang politika po ay bahagi ng ating social environment. Kaya po bumantot, gumulo, at naging marumi ang politika because nobody lift a finger to do something about it. Ngayon, nakikialaman ang simbahan at lahat ng religious organization, kaya nakikialam, hindi pala mag-pressure. Nakikialam lang, para pumili, according to Deuteronomy 16:18, humirang ka ng mamamahala, yung hindi nangungurakot, yung hindi, they must not be impartial. So, kaya nakikialam ang simbahan. Okay, thank you. Yes, Rod, go ahead. Okay. Well, mga kaibigan at mga tagapanood, mawalang galang na, ako po'y hihingi ng tawad sa Panginoon Diyos ngayong gabi. Bakit ho? Masyado nating kinakalagkad ang pangalan ng pobre. Alam po ninyo, ang Panginoon Diyos po ay hindi politiko. But politics is the art of getting along with people, while statesmanship is the art of getting along with politicians. Kaya pinili ng Panginoon Diyos, kung natatandaan ninyo, 13. Kayo pumipili na 13. Baka nakalimutan niyo, isa ron ay naging Judas. Natitiyak ba ninyo kung sino na yung Judas na yan? Ako'y nagtatanong lang, ha? Okay, may reaction lang si... Very briefly, no? Kasi tatapos. May isang passage sa Bible, may isang passage sa Banal na Kasulatan. Ang sabi sa Proverbs 11:14, where no counsel is, the people fall. Ito ang tinatayuan ng mga churches at mga pastor. Sapagkat kinakailangan natin ng aral ng Banal na Kasulatan. Okay? In all aspects, magmula sa kaligtasan ng kaluluwa, hanggang sa kaligtasan sa kahirapan, hanggang sa governance, kailangan natin ng katuruan mula sa Banal na Kasulatan. Final statement na tayo, Mel, no? Siguro, pisahan natin kay brother. Okay. Brother Romel, go ahead. Ang tao bilang isang tao ay may isang limitasyon kung saan pwedeng mabago-bago ang attitude niya at pananaw sa buhay sa panapanahon. Kaya naroon dapat handa ang taong bayan na laging paalalan sino mang maluklok sa ating lipunan kung anong tamang pamamalakad ng ating bayan. Kaya i-provide natin sa mamamayang Pilipino ang tamang framework ng halalan at sino ang dapat mahalal, kung ano ang dapat qualification niya, pero hindi particular kung anong katangian, kagandahang lalaki o kagandahang babae, kundi issue natin, yung issue na kusang uunlad ang bayan natin, lalo tigit ang nakararaming mamamayan. Thank you. Attorney Respicio, go ahead. Go ahead. Ang issue nun merong issue nun sa EDSA. It was a moral issue. Okay. No? It was a moral issue of good governance. No? So, we took a stand dun sa EDSA, no? And we want to continue and preserve the gains of EDSA. Ngayon, yung sa
kung hindi makikialam yung simbahan, ibang makikialam, no? Kung hindi makikialam yung mga merong moral sense and clout, ibang makikialam yung mga weteng lords, kung sinong mga lords, no? So, kailangan makialam talaga yung simbahan sa yung mga sa organizations, no? Okay. So, ang kwan namin doon sa EDSA is kung hindi nakialam ang simbahan, EDSA 1 saka EDSA 2, ano kayang nangyari? Mayroong moral imperative. Ano kayang nangyari? Okay, Okay, Rod, your final statement, please. Briefly. Final statement. Opo. Okay. Music, please. And now, the end. Rod, Okay. Okay. Mga kaibigan, pag hindi natin hinaluan ng konting biro ito, baka mapagkamalang nasa kiyogi tayo. Kaya ako'y nagbibiro ng konti. But seriously, sa inyo po manggagaling ang aming ikagagaling. Kayo ang hari, huwag kayong ikangay makumbinsi ng kung ano-ano mga kamoting kahoy dyan. Yan lang masasabi ko sa inyo. Huwag ho ninyong intindihin ang popularity. Marami na kayong pagkakamali dyan. Popularity will not serve you. Ability is the name of the game. Salamat po na marami. Okay. Obet. Alright. Salamat, Oka. Marami akong natututuhan dito. Anyway, ang punto po natin ay napakasel ng politika para ipagbayan natin sa mga politiko o ilang sektor na ang interest na pansarili ang maghahari. Ang dapat palawakin natin ang pakikialam ng bawat sektor. Sapagkat kung makikialam yung mga illegal drug lords at yung mga iba diyang grupo ay nakikialam, bakit hindi ang kooperatiba? Bakit hindi ang civil society? Bakit hindi ang simbahan ay makialam din para maging matino ang mga umuugit sa ating bayan? Ang importante lang, liwanagin po natin, yung pag-i-endorso ay hindi pagdidikta. Okay. Ang evaluasyon at final na desisyon ay nasa tao pa rin. Okay, Brother Eric. Para po mailagay sa kamay at desisyon ng tao, hindi kailangan mag-endorso ang sino man religious leader. Kailangan magbigay sila ng guideline, yung galing sa banal na kasulatan na mapanggagalingan ng magandang gobyerno. Kung sinong maaaring makapamahala ng maganda. Yun ang dapat nila ibigay, yung mga katangian. Pero mag-endorso ng personal na tao, inaalisan mo na ng karapatang mamili ang miyembro mo. Para ba sila puro tanga na at ikaw na lang ang magdidikta na magdidikta. Diktador ang labas mo niyan. Yan ang masasabi natin. Oh, Father Anton, you have the last say. Ang masasabi ko lang ay simple lang, ang politika, ideally, ay hindi madumi. Ang politika ay ang institusyon. Ito'y institusyon ng paglilingkod sa bayan. Huwag natin kalilimutan, the best service is public service. The best service, public service. Kaya lang, mali ang nalalagay natin sa pamahalaan. Kaya ngayon, meron naman tayong pagkakataon na makapaglagay ng mabubuting tao. Maka-Diyos, may moral integrity, may competence. At kung kinakailangan mag-endorso tayo, ang mga lay people, tulad natin, kayong lahat, kayo yung mga Katoliko, 85% Katoliko Kung kinakailangan mag-endorse ng lay leaders, religious organizations, tungkulin nyo yan, we have to be responsible to our country that God has entrusted to us. At wag natin ihihiwalay, love for God is love for country. Okay. Salamat po. Alright. Alam mo, Bel, siguro mga kaibigan, mga marit-panig dyan, dito po sa side na nagsasabing sang-ayon sila na mag-endorso ang simbahan at ang mga religious organizations na nasa simbahan, ay dahil mayroon daw moral imperative. Dahil siguro, sa politika, pag ang pananaw natin ay may tama at mali, nararapat lamang na ang simbahan dahil yan po ang simbahan. Yun ang depository, guide natin kung anong tama, anong mali, yun ang sinasabi nila ako. Kaya nakikialam sila. In effect, parang sinasabi nila,
there is a moral imperative, there is a moral reason na ang simbahan ay nakikialam. Yan po ang sinabi dito sa Yan. Sunday. Ang sabi naman ng din sa ngayon, hindi daw tama yun. Hindi dapat mag-endorso ang simbahan. Sa halip daw, ay kinakailangan gabayan lang ang botante. Pagkat ang tingin nila doon ay parang nagdidikta na sa mga miyembro ng simbahan. Alam mo, Mel, napakaselan ito at napakahirap. And it was designed really to be so. Kasi wala namang nakalagay na linya na nababasa. Ibig sabihin, mga kaibigan, kung ano po ang nakasulat doon sa Biblia, ano po ang ating discernment at tumutulong po yung simbahan, tayo po ang lumalakad yan on our own. Tignan mo lang yung render unto Caesar what is Caesar's and to God what is God's. Alam mo, very simple, isang interpretasyon ho dito. Ewan ko lang kung tama ito, Father Anton, but this is what I think. Si Caesar ay dapat hindi maging God. Ibig sabihin, ang gobyerno ay hindi pwedeng maging Diyos. At yung Diyos, mga kaibigan, hindi pwedeng maging Caesar. Alam mo yun kung bakit? Dahil mas mataas pa ho siya dyan. It is something more transcendent. Kasi kung gagawin natin gobyerno yung Diyos, binaba natin yung Diyos dito at hindi na siya magsasalba sa atin, dun dapat nating i-relate sa Kanya. Yun lang interpretasyon ko. So, yung mga religious organizations, mga kaibigan, na sa tingin ho nila, there is a moral imperative. Mayroong tama at mali silang tinitignan at obligasyon nila bilang citizens to show this. Rinirespeto ko ho yan at ako po ay sasang-ayon. Ngayon, sandali ho. Yung simbahan, and I'm talking of the hierarchy, alam ho ninyo, it will be an exception na ang papasok po ang simbahan at sasabihin, because the moral imperative is very clear. Right and wrong, kitang-kita na yung nangyari sa Nazi Germany, dictatorship and all that, because it is not consistent about the truth about us. Kasi tayo po ay anak ng Diyos, mayroon ho tayong espasyo na kung saan dito po natin iniisip, walang sino man ang makakapasok kung hindi ang simbahan, ang relasyon natin sa simbahan at sa Diyos. Nobody can dictate that on us. Woo! Wow! Ang lalim ng explanation ni Paring Oka. Paring Oka, ako simple lang Yes, ma'am. Sa practical, no. Hindi, lahat tayo gusto natin itaas ang antas ng eleksyon, correct? Okay. Lahat tayo sinasabi natin parate, kinakailangan kilalanin natin ang bawat kandidato at tayo pumili na base sa kanyang kakayanan, ganyan, di ba? Dami, no, ha? Ngayon, sa simpleng practical na pagtingin, Paring Oka, napakahirap pumili. Totoo yan. Kung walang magsasabi sa'yo kung anong galing ni Obet Pagdanganan at anong galing ni Rod Navarro. Di ba? Maganda yung, sandali lang, maganda rin, physically impossible for the botante na makilala mo ang bawat isang kandidato. Yes. You need people to tell you na si Tarpulano, luko-luko yan. Ha? Yan ni Wetting Lord o yan ni Drug Lord. Parang giya. Fine, okay. You ask for guidance. Ngayon, subalit ngunit datapwat. Ito na. Huwag magdidikta. Ito yan. Ganun Hindi. ba yun, Mel? Kung mag-i-endorso nga, subalit ngunit datapwat, wala namang proseso sa pagpili. O kaya dinidikta na lang. Hindi naman nila kikilalanin kung anong pagkakaiba ni Rod Navarro kay Obet Pagdanganan and vice versa. No? O kaya naman mag-i-endorso nga, wala namang hihinging pananagutan dun sa i-endorsohin. Okay. Ay, para kita mag-i-endorso. Yun. Wala na. In effect, siguro ang suma total nito, Mel, is that kung tayo po ay may sakit, I'm talking of right and wrong, sinasabi mo, guide, tumupunta tayo sa doktor Kung ang tingin na ay tama at saka mali, I think we should not miss going back to our church. Hindi ho ba? Hihingi ka ng guide, hihingi ka ng discernment para mabigyan ka ng espasyo to adhere to what you think is right. Ay, kung magandang kung maayos ang pag-endorso. Okay, may mga audience tayo ngayon, Maring Bel. Naku, mahaba hong debate ito, mga kaibigan. Pero we have to end the show at ang ating mga... Thank you to the Parish Pastoral Council, San Beda Philosophy students. At dito naman sa Sangayon, Christian Professionals, Evangelical Fellowship, Emmanuel Catholic Ministry, Singles for Christ, 13-0 Movement,
UP Mascom students at yung Lighthouse Baptist Church of Pastor Ruben Abante. Okay, thank you also to the UST Student Council, Lyceum of the Philippines, SK 4th District, Manila. All right. Ang dating daan. Okay. Thank Yung you to... final result. Wait, palma Okay, ka. Ateneo de Manila University students. All right. Thank you. And Far Eastern University students. Thank you. Yung final results ng ating telepolling bell. Sang-ayon, na mag-endorso. 2,848. At yung tumawag po na hindi sila sang-ayon na mag-endorso ang simbahan, 7,114. Okay. Maraming salamat po mga kaibigan. Thank you very much. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat. I-endorse